Atensyon mga Filipino senior citizen, mga nakarehistro sa NCSC database, bukas na po ang resulta, lalabas na. Ano nga ba ito? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayong mga ka-vlogs? Bukas na po mga senior citizen, lalong-lalo na mga nakarehistro sa NCSC database. Lalabas ang resulta October 11. Aabangan natin yan. Ano nga ba ito? Paano ito makakaapekto sa hanay ng NCSC? Pag-uusapan natin mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click niyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Well, mabalik tayo mga senior citizen. Lalong-lalo pa ha, yung mga nakarehistro na sa NCSC database. Sino po ba sa inyo ang rehistrado na? I-komento nyo naman sa comment section na nasa baba. Bukas po, October 11, ay atin pong aasahan ang paglabas, no, ang resulta ng isinigawang investigasyon hinggil nga po sa kinakaharap na aligasyon laban kay NCSC chairman na suspendido na si Attorney Franklin Quijano. Kung inyo pong matatandaan, no, 3 months ago, noong July, ay pinatawan po ng 90 days suspension order ng Malacanang ang naturang chairman ng NCSC na si Attorney Franklin Quijano dahil nga po sa panawagan ng mga commissioners ng NCSC, no, na magbitiw sa pwesto ang naturang chairman ng NCSC dahil nga po sa aligasyong pagpapabaya sa tungkulin, labis na paggamit ng kapangyarihan sa tungkulin, korupsyon, at di umano merong nagamit na hindi tama na pondo ng NCSC. So ilan lamang yon sa naging aligasyon at dahil nga po sa pagbibigay daan ng patas na investigasyon ay minabuti ng Office of the President ng Malacanang na mag-issue ng 90-day suspension na order dito kay Attorney Franklin Quijano, no, effective nga noong July 11 mga ka-vlogs. And that 90 days suspension ay equivalent to 3 months. So magti 3 months na siya tomorrow. So we will expect, no, we will expect talaga na lalabas po ang result. Isa sa publiko, magkakaroon ng notice ng press release ang NCSC regarding this investigation, kung ano man po ang kahihinathan. Well, anyway, no, sa pag-abang po natin ng magiging resulta ng investigation by tomorrow or the following day, no, kung hindi man bukas, sa susunod na mga araw, no, ay hindi kayat pa rin po natin ang ating mga senior citizen na patuloy lamang po sa pagpaparehistro sa NCSC database dahil hindi naman po ito nakakaapekto itong suspension order or whatever the result of the investigation, no, after the 90 days investigation and suspension of Attorney Franklin Quijano, hindi naman po ito nakakaapekto sa NCSC mga ka-vlogs, particular po sa registration, no, sa database. So tuloy-tuloy lamang po kayo dahil sa ngayon malapit na tayo sa 7 million na mga rehistrado, no, sa database ng NCSC. So marami na po, and sa mga nagdaan po na mga araw ay pinagdiriwang po ng NCSC ang Filipino Elderly Week, and mariin po nilang kinakampanya, mariin po nilang pinopromote ang advokasya, ang mga programa
na meron ang NCSC na ibibigay sa mga senior citizen, no? Dahil sinasabi naman talaga yan ng batas na lahat ng mga benepisyo, mga programa ng mga senior citizen na hawak po ng DSWD, talagang ililipat lahat yan sa NCSC. So, sa ayaw natin at sa hindi, talagang yung social pension, yung mga ayuda na hawak ng DSWD ay ililipat talaga yan dito sa NCSC. Well, in fact, sa ngayon, no, meron ng 3 programa ang mayroon ang NCSC, no, kagaya po ng Assistance for Older Filipino Senior Citizen, yung ating healthcare for senior citizen, and yung paparating by January 1, 2025, ang Expanded Centenarian Act, o yung pamimigay ng 10,000 piso na cash gift para sa ating mga lolo at lola na merong edad 80, 85, 90 at 95 years old. So patunay lamang yon na talagang ang mga programa ng mga senior citizen, mga benepisyo ay nasa NCSC na, no? And target nga nila early as 2025 or 2026, lahat ng mga programa ay nasa NCSC na. Kaya dapat rehistro na po kayo, mag-register na. The website po is the link po is www.ncsc.gov.ph. Diyan kayo magparehistro. So, balik tayo dito sa kahihinat na ng investigation, the result for suspension order, no? Kung babalik pa ba, kung makakabalik pa ba itong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Sana naman, no, ay makakabalik po si Attorney Quijano, kasi hindi naman po natin hinahangad na negatibo po yung magiging resulta ng investigasyon. Of course, atin din po yung dalangin at atin din po yung nais na magkaroon din po ng patas na investigasyon and talagang lalabas ang totoo. It's either positive or negative, no? Tanggapin po natin yan. So, whatever the result, yung ating gobyerno naman, kasi under the Office of the President naman, ang ating NCSC ay meron naman po yan silang mga backup plans, no? Mga options kung sakali po na hindi makakabalik sa Attorney Franklin Quijano. Sa ngayon kasi ay merong OIC Chairman ang NCSC na si Dr. Mary Jean. So, siya po ang pansamantalang namamahala ngayon, nangunguna sa NCSC while waiting the result of the investigation regarding the 90-day suspension, regarding the allegation against the NCSC Chairman, Attorney Franklin Quijano. So kayo, mga senior citizen, ano po ba ang komento nyo regarding sa issue na ito? Kinakabahan din po ba kayo sa resulta ng investigasyon? Ano nga po yung tingin ninyo sa magiging resulta ng investigasyon? And gusto nyo po bang makabalik itong si Attorney Franklin Quijano bilang NCSC Chairman? At sino po ba sa inyo ang rehistrado na o hindi rehistrado sa NCSC database? Lahat ng yan, i-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now para ma-enjoy nyo po ang pagiging miyembro. Of course, mapapriority po kayo sa ating mga shoutouts, and kung magkukomento kayo, mauuna po mababasa ang inyong mga komento. And parating na po ang Pasko, kayo po ang priority na mabibigyan natin ng ating mga giveaways. Kaya, be my member na, pindutin ang join button na nasa baba. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga
mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa benepisyo at programa ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba o yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.